So, ito yung view dito banda Makalago. Mga Kalagan sa may hanging bridge. Oh, yung ganda niya, tingnan nito ha. Hello Makalagan and welcome back. So it's our second day here in Baguio City. So anyway, lumabas na kami. So kanina is gumising kami ng mga 9 AM. Then nag-breakfast kami doon sa kainan sa baba. So ayun, nag-relax na konti, din naligo, nag-refresh. And now, dito na kami sa labas. And then, it's already 12:40 PM na yata. Patungo kami now sa ano yun? Yung Our Lady of Atonement. So balikan natin yung kagabi na yung simbahan na pinuntahan natin, pero pa-close na siya. So balikan natin ngayon now. So let's go. So it's a sunny day today here in Baguio, pero mapifeel mo pa rin yung lamig mga Kalagan. Good afternoon, Baguio City. Ha? Let's buy. Mga Kalagan, so gustong umakyat dito ni Jiboy sa Post Office Park. So yun, doon na siya sa ibabaw. So akyat tayo. So malapit na dito yung simbahan. So ito yung Post Office Park mga Kalagan. Oh. So yun na yung simbahan. So let's go na. Mga Kalagan, mayroon pala kaming daanan na nagtitinda ng strawberry. So ito, bumili kami ng parang 100 per ayun, plastic na square. So kain tayo. Oh, fresh siya. Fresh from the farm daw. Matamis siya. So ayun na yung simbahan mga Kalagan, the Our Lady of Atonement. Sakto ba? Our Lady of Atonement. Atonement. Baguio Cathedral, Lady of Atonement. So dito tayo dadaan. Kabila. So pasok na tayo mga Kalagan. Diocese of Baguio. Wow, ang ganda ng simbahan nila mga Kalagan. In fairness, you know. So si Papa Jesus mga Kalagan. So akit pa tayo. So dito merong pero may snack dito banda mga Kalagan. So yan na yung Our Lady of Atonement na Basilica or Church dito sa Baguio City mga Kalagan. Oh, ganda ng design niya in fairness ha. So parang wala pang meron bang misa? Parang wala yata. Then so ito yung palibot ito sa labas ng church. So dito na to, meron dito. Parang mayroong something ano to. Sky zone, ano yun? Tingnan natin kung anong meron dito mga Kalagan. Parang parking lot yata. Meron ding mga tindang mga souvenirs, mga plants. Yung mga souvenirs na food. Yun doon is mga ayun, mga pitaka, mga ano-ano pang mga souvenirs. So parang parking lot dito. Yun doon is parang may sky zone. So anyway mga Kalagan, doon sa dulo pala yung pwede ka magsindi ng kandila doon. So before tayo punta doon at magsindi, pasok muna tayo sa simbahan. Tingnan natin yung sa loob ng Our Lady of Atonement. So pasok na tayo sa loob ng simbahan mga Kalagan.
May holy water dito. So, ito na yung loob ng simbahan ng Calaagan. Ayan. Uy, maganda yung sa loob, in fairness. Maganda yung simbahan nila. Yun, no? So, ito na yung sa loob ng Our Lady of Atonement Cathedral, Calaagan. So, nag-pray lang kami. Sandali din. Labas na kami dito. So, may exit dito. Dito tayo dadaan. So, doon sa dulo daw yung parang pwede kang magsindi ng mga kandila. Ayun pala, may nakita ko na Calaagan. So, dito banda is may restaurant or CR doon. Diyan na yata yung CR. So, ito na doon na yung sindihan ng mga candles. So, ito mga Calaagan is parang chapel. You know, chapel na talaga siya. Hindi ko alam kung anong pangalan ng chapel na to. So ito na yung ito na yung kung saan ka pwede magsindi ng kandila. So dito pala banda parang pwede bumili ng candles Calaagan. Dito yata. So nakabili na ako ng kandila Calaagan. Magsindi na tayo. So ito na yung kung saan ka pwede magsindi ng kandila Calaagan. So ito yung tsura ng simbahan Calaagan sa likod. Yan, no. So in first, maganda tong ano to? Our Lady of Atonement Cathedral or Basilica. So tapos na kami magsindi Calaagan. So parang may ano to, tingnan niyo. So ito merong parang pababa. So saan to papunta? Tingnan natin. So pababa lang pala siya Calaagan patungo doon sa Session Road yapon dyan, no? So patungo sa Session Road pala pababa. So dito na tayo dadaan Calaagan pababa patungo doon sa Session Road. So maganda yung view dito in fairness, yan, no? So dito na kami sa baba Calaagan. Wala, na-video na ko. Saba. So Calaagan, papunta kami now sa Burnham Park. Kasi bibisita tayo doon sa Burnham Park din. Meron kaming kakainan na ano to? Parang restaurant na yung last time namin pumunta dito sa Baguio hindi namin nakainan kasi mahal yung restaurant. Pero ngayon dahil marami ng pira si G-Boy, so kakain daw kami doon sa ano yun, The Good Taste daw, yung pangalan ng restaurant, The Good Taste. So meron kaming nadaanan na ice cream Calaagan dito sa labas ng Goldilocks. So para natakam kami, pili tayo. Ito na yung ice cream Calaagan. Mango coco. Sarap, masarap siya in fairness. Anyway Calaagan, so parang change plan muna kami. So unahin na lang namin papunta sa yung may Color Village. Yung parang may Color Village. Then pero papunta pa rin kami now sa Burnham Park kasi malapit doon yung Rizal Park, no? Yung Rizal Park, din doon sa Rizal Park is doon kami sasakay ng jeep patungo sa yung Color
Village. So yun, dun na sa dulo yung Burnham Park na ba yan, no? Ito mag-strawberry farm. Ha? Ito mag-strawberry farm. Strawberry farm gap. So, unahin pala namin yung strawberry farm mga Calaagan, then pabalik is yung Color Village, then yung Churchville, Bell Church pala. So yung sa tapat mga Calaagan is parang Burnham Park na yan. Saan banda yung Rizal Park? Yung sarap ng shawarma mga Calaagan. So tawid tayo mga Calaagan. Yung tunog niya is parang Hong Kong. Hong Kong na traffic light. So yung iconic na parang overpass or bridge mga Calaagan dito sa Baguio City. So patungo na kami sa ano to? Sa Rizal Park. So turn left. So maraming mga jeep dito mga Calaagan na parang may mga biyahe sa iba't ibang lugar na malapit dito sa Baguio. Or within the Baguio din, parang marami ding mga biyahe dito. Yun, marami nakalinya ng mga jeep. So hinahanap natin yung Rizal Park. So dito na side mga Calaagan, yan yung mga nakalinya dyan. Maraming mga foods na tinda, mga Filipino dishes, para masarap tumiki mamaya dito. So, hindi ko sure kung ito ba yung part ba ito ng Burnham Park mga Calaagan or ito na yung Rizal Park. So, parang nakita na namin yung Rizal Park mga Calaagan. So, dun sa kabila, yan o, parang yan na yata yung Rizal Park kasi may nabasa akong Dr. Jose P. Rizal. So, yan na yung Rizal Park. So meron mga signage dito mga Calaagan, no? So Burnham Park pala dito talaga yung sa left side dito, yan. So dito is Burnham Park. Then doon patong Rose Garden dito din. Then doon patungo yung Rizal Park at City Hall. So let's go na. So ayan mga Calaagan, Burnham Park. Pa-picture sa ta? So, tawid tayo mga Calaagan. So, hanapin natin yung mga jeep na papuntang La Trinidad sa Strawberry Farm. So, ito na yung Rizal Park ko. Ito yung Rizal Park dito sa Baguio. So, yun si Dr. Jose Rizal. So hinahanap na namin yung mga jeep mga Calaagan or minibus ba na patungo sa La Trinidad. Rizal Park. Tama. So doon, parang doon yata mga Calaagan. Hindi mo tinitabok.
So parang dyan or ano ba dito. So magtanong tayo kung saan saan yung jeep na patungong La Trinidad, Macalagan. So hindi pala doon yung sakayan patungong La Trinidad, Macalagan. So parang doon sa kabila. So magtanong tayo dito banda Macalagan. So dito daw yung sakayan patungong La Trinidad, Macalagan. Patungo sa Strawberry Farm. So anong name ng park dito? Part ba rin ba ito ng Rizal Park? Saan? Si City Hall? So sa dulo pala Macalagan is doon yung City Hall. So dito na tayo maghihintay Macalagan. Kasi may pila pa para sumakay sa jeep na patungong La Trinidad. So ito na yung jeep Macalagan, sakay na tayo. So nakasakay na tayo sa jeep Macalagan. Let's go to Strawberry Farm. So doon pala banda Macalagan yung City Hall ng Baguio City. Diyan banda. So mga kalagan, dito lang tayo sa Strawberry Farm. Papasok pa siya konti. So doon daw papunta sa kabila yung Strawberry Farm. So anyway mga kalagan, yung Strawberry Farm is part ng La Trinidad. So ang La Trinidad is a municipality, no? Na part ng Benguet Province, no? Ano kung La Trinidad na yun siya? So yun na nga mga kalagan. So itong Strawberry Farm is part ng La Trinidad. So parang yung La Trinidad is a municipality na part ng Benguet Province. So doon papunta yata yung Strawberry Farm mga kalagan doon. So tawid tayo. Slayer build. So papasok dito yung Strawberry Farm mga kalagan. So from Rizal Park pala Macalagan, pag sakay mo ng jeep patungo dito sa Strawberry Farm, it will take 16 minutes. So ayun, din yung pamasahe is parang, magkano pamasahe? 18 or 20 pesos. So 18 or 20 pesos Macalagan. Hindi ko kasi nabilang kanina. So let's go na to the Strawberry Farm. So dito na pala yung papasok sa Strawberry Farm Macalagan. So ito yung sa labas. So pasok na tayo. So maraming mga tinda dito na mga souvenirs. So yun mga kalagan, maraming mga souvenir items na tinda. Nakalinya siya. So dito tayo banda papunta. Wow! So ano, yan na. So yan na nga yata yung mga kalagan. So yun mga kalagan. Diyan hanggang doon maraming nakalinya na mga tinda. May mga tinda na foods, mga souvenirs. Ayan o, may mga ice creams, mga fruits. So ito yung mga souvenir. May mga jams, obi jams. So ito na yung Strawberry Farm dito sa La Trinidad Benguet. So ayan na Macalagan. So ayan na yung Strawberry Farm dito.
So ang ganda ng view ng mga bahay. Ang ganda tingnan ng mga bahay. Ayan na. So walang entrance fee dito Makalagan pagpasok mo dito banda. Pero kung pupunta ka doon sa mismong garden talaga ng mga strawberries is may bayad na 700 kasi pwede ba pumasok doon? Libre ba pumasok o hindi? Libre din. Parang libre din pumunta doon Makalagan sa garden or sa farm ng mga strawberries. Pero kung kukuha ka ng strawberry na fresh na pick up is may bayad na 700. 700 ba? Ha? Yata 700. So 700 per kilo yata 'yon. 700 per kilo. So ito yung iconic na malaking strawberry. So mag picture tayo later dyan. So tapos na kami na picture dito banda Makalagan. Yung sa malaking strawberry. Strawberry. So dito Makalagan. Tingnan natin yung mga tinda dito Makalagan. Yung mga souvenirs. So gusto kumain ni G-Boy sa taho daw. So 50 pesos yung isang taho na strawberry Makalagan. So ito na yun Makalagan, yung strawberry na taho. Patikim. Tamis siya. Sarap siya Makalagan pero matamis siya. So tambay muna tayo dito Makalagan kasi umulan. So mga Kalaagan, gusto sana naming bumaba dun sa mismong garden or sa farm para mas malapitan natin dun. Kasi sabi ni J-Boy, free lang daw pumunta dun. So ang raming tinda dito na strawberries, mga sweets, delicacies. Yan o. Wala, parang gusto ko to yung gusto ko ito yung parang yan, parang yema. Yan mga wallet, mga keychains. Ito may mga gulay dito. So dito pababa yung papunta doon sa farm or sa garden ng mga strawberry. Pero umuulan pa mga Kalaagan. So humina na yung ulan mga Kalaagan, pero umambon pa rin. Or ano to? Basta mahina yung ulan na. So lapit tayo dito banda, pero hindi na kami bababa doon kasi yun know, parang maputik na ako kunti doon. So ito yung dito banda. So yun ang daming mga tanim na strawberries. So doon pa sa dulo Makalagan, no? Ang lawak ng plantation ng strawberries. Anyway mga Kalaagan, so tapos na kami dito sa strawberry farm. So lalabas na sana kami pero umuulan pa. So tatakbo na lang kami mga Kalaagan kasi hindi pa tumitigil yung ulan. So let's go! Let's see boy! So mga Kalaagan, tumakbo na kami dito sa highway kasi maulan. Then pumunta muna kami dito sa may Lugawan, dito sa likod ko. Kakain muna kami ng lugaw kasi hindi pa kami nagla-lunch. So mga Kalaagan, tapos na kaming kumain, then pinatila lang namin ng ulan. Then papunta na tayo sa Color Village. Tanin, sakay na! So nakasakay na tayo ng jeep mga Kalaagan. Papunta na tayo dun sa Color Valley.
mga kalaagan, so dito na tayo sa Color Valley. Or sa ba ito siya tawag ng lugar itong magsakay sa jeep? Ano yun? Name ng lugar? Ha? Tobosa? So ito na yun mga kalaagan yan, yung mga bahay ng mga makukulay na mga houses. So tawid tayo para mag picture tayo doon. So tawid na tayo mga kalaagan. Ano to dito? Hindi ma-picture. So, pwede dito mag-picture din. Pwede din yata dito mag-picture mga kalaagan. Sa kabila. So, ito na yung Color Valley. So, merong parang ano to? River or sapa. Yan mga kalaagan. Ang kukulay ng mga bahay. So, ayan pala makalagan. Pwede din pala sabihin mo sa jeep na bababa ka sa Tobosa. Tobosa. So, dito daw mas maganda mag picture makalagan. Mas Instagrammable daw doon. Then dito is parang mag-register ka muna before kumuha ng picture. Parang wala namang bayad. Donation lang. So, dito, mas maganda daw dito mag-picture. Oh! Yung makalagan. So doon din, parang pwede mag-picture doon sa yan, bridge. Hanging bridge. So yun. Saan tawag ito? Ilog? Or river ba ito? Malalaki ng mga rocks ha, in fairness. Yung mga kalagan ang lalaki ng mga rocks. What's that? So ito na yung Color Valley. Dito sa La Trinidad, Benguet. Kilometer 3 La Trinidad, Benguet. So hindi na siya part ng Baguio. So anyway, makalagan tapos na kami dito banda na picture. So basta yung Color Valley is dito sa kilometer 3 La Trinidad, Benguet. So punta tayo dun sa kabila, yung sa may hanging bridge, para dun na naman tayo mag picture. Dito makalagan. Ayan yung hanging bridge nila. So ito yung view dito banda mga kalagan sa may hanging bridge. Oh, yung ganda niya, tingnan dito ha. Ayan makalagan, ito yung view dito sa may hanging bridge. So ito na yung Color Valley Macalagan dito sa La Trinidad, kilometer 3 La Trinidad, Benguet. So mga kalagan, tapos na kami dito sa Color Valley. Hindi na kami pumasok doon sa loob ng sa loob ng residences kasi pupunta pa kami sa Bill Church. So madadaanan din siya papatungo pabalik sa Baguio. Tama ba doon ito? Bagus na to? So anyway mga kalagan, sabi ni G-Boy is 6 minutes walk away lang pala daw yung Bill Church. So lalakadin na lang namin patungo doon. So on the way na tayo doon sa Bill Church. Bill Church. So anyway mga kalagan, parang ito na yata yung borderline ng Baguio City at La Trinidad. Yan o, kasi dyan is welcome to Baguio City na siya. Welcome to Baguio City. So dito na yung
ano to, borderline ng La Trinidad at Baguio City. So, yung Bill Church pala is part na ng Baguio City. So, hindi na siya part ng La Trinidad. Kasi papasok na tayo dito Macalagan sa Welcome to Baguio City. So, part na siya ng Baguio City yung Bill Church. Ay. So, Macalagan dito tayo. Dito, turn left. So, dito tayo daw Macalagan. So, 5 PM yung close niya Macalagan. So, almost 5 PM na or 5 PM na? Oh my God, 5 PM na Macalagan. So, dito na? So, ito na yun dito, papasok Macalagan. Patungo sa Bill Church. So, doon pala sa ibabaw yun, oh, Macalagan yun. So, yan na yung Bill Church. Doon sa ibabaw. So, close na daw sila kasi 5 PM yung close din. 5:05 na ngayon mga Calaagan. So, pasok tayo doon mga Calaagan. Baka pwede pa tayo makapasok. Baka hindi pa close. Baka may extension yung closing time nila. Ano pala masarap? Ano yan? Macaroni? Ay, binatog. So, parang masarap tumikim sa nila. Anong name niya rin? Binatog. Binatog. Milky binatog. So, binatog siya Macalagan. So, parang masarap Malambot tumikim. siya. Magkano ate? 50. So, Lalagyan pa yan ng gatas na marami. Bili tayo mga Macalagan. So, ito na Macalagan, yung binatog. Parang siyang beans na may milk, din sugar, then yun, milky siya. So, tikman na natin. So, ito na yun Macalagan, yung binatog. Tikman na natin. I thought macaroni siya. Pero hindi pala siya macaroni. So, ngayon, tikman na natin. Parang siyang malalaking munggo, pero mas masarap siya kaysa munggo. Parang siyang something beans siya, pero malambot din, masarap yung texture niya din. Masarap siya na combine ng sugar at milk. Promise, masarap yung Macalagan. If you're into sa mga kakanin or mga sweets, magugustuhan mo to. So anyway, continue tayo papasok dito Macalagan. So mapicture-picture tayo mamaya dito kasi parang maganda yung aura niya dito. Anong tawag nito nila? River? Canal. Benguet Canal. So saan yung entrance dito? So ito na yung entrance nila Macalagan. Pero close na yata sila, so hindi na tayo makakapasok. So yun Macalagan dun, no? So hindi na tayo makakapasok kasi it's close time na. Ayan. So try natin bukas bumalik dito. So anyway, kung may time pa kami bukas Macalagan, baka try natin balikan dito kasi parang maganda dun sa ibabaw. Maganda yung mga structure dun. So mga Calaagan, pabalik na kami doon sa may Rizal Park or Burnham Park. Then uuwi muna kami sa hostel dahil mag-charge at magpapahinga. Then baka mga 7 PM punta tayo sa Baguio Night Market at magpo-food trip tayo doon mamaya. So excited kasi patay gutom ako, char lang. So anyway, parang ano to? Parang maganda rito din banda. Yung may bridge. Ayan. So let's go na Macalagan. Balik na tayo doon sa So let's go na Macalagan.
doon tayo sasakay ng jeep kasi may pedestrian. So doon tayo tatawid. Yung sa kabila tayo sasakay ng jeep pabalik doon sa Rizal Park, or baka may dumiretso sa Burnham Park. So doon na tayo bababa. Kaya tayo makalago. So dito na kami bumaba sa Magsaysay mga Kalaagan. Kasi hanggang dito lang yung jeep na nasakyan namin. So naghanap pa kami na masasakyan patungo sa SM mga Kalaagan. So umulan ng palakas. My God, na ulan mga Kalaagan. Maulan na hapon, Baguio City. So aside pala sa SM City Mall mga Kalaagan, meron palang Baguio Center Mall, BCM. Ayan o, yung sa katapat. So hindi pa kami nakapasok dyan ni G-Boy. Baka try natin later pumasok dyan. Baguio Center Mall. So anyway mga Kalaagan, dito pala tayo sa Baguio Public Market. Hindi no. Sa buong area nito is public market ng Baguio. Dito banda is mga fruits yata. So itong buong area nito dito banda mga Kalaagan is ang Baguio Public Market. So yung mga fish, mga karne sa loob. Dito sa labas mga fruits, yung mga sweets na pwede pang souvenir. Ayan o. May mga chicharon. So doon sa loob is yung mga fish, mga gulay, yung mga products dito sa may labas din. Ayan o. So doon sa loob yung mga fish, mga karne, or yung wet market. Doon sa loob din may mga gulay, mga sibuyas, kamatis yan. Din dito banda sa labas is yung mga dry goods at yung mga sweets at Kalaagan na interrupt ako kanina kasi ay nakita na si G-Boy na minibus na patungong SM. So nakasakay na kami na. So patungo na tayo sa SM. Mga Kalaagan, andito na kami sa aming room at mag-in-vlog muna ako. So see you sa part 2 ng day 2 natin dito sa Baguio City. So thank you for watching and see you on my next vlog. So bye bye.